Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga ibabahagi ko pang mga impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman, ano pa mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Maraming salamat po. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat at narito po ang ating topic ngayon nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang, Madam Stella, kung safe ba ang makipagtalik sa lubot? Lubot. Alam nyo ba yung salitang lubot? Parang sa Bisaya po ito, no? So siguro alam nyo na yan. Hindi ko na masyadong kasi binabawal dito sa ang sobrang pagbigkas ng mga hindi magagandang salita. So guys, ayon sa ilang mga pag-aaral, ang pakikipagtalik sa puwet ay may ilang posibleng panganib na dapat isaalang-alang. So, ano ang mga panganib na dapat isaalang-alang natin? No? Pero, ito lang po masabi ko, hindi po ito sinasabi na itigil ninyo o anong gagawin ninyo, kundi sasagutin lang po natin ang katanungan ng isa nating subscriber. At ito po ay aking sinaliksik at hindi po ito nanggaling sa aking sariling opinyon para naman mas makatotohanan. So, number 1, pagkakaroon ng sugat o pinsala. So, yan po ang unang-unang panganib na pwedeng maranasan natin. Dahil ang lubot ay hindi natural na naglalabas ng lubrikasyon o pampadulas katulad ng bulaklak ng isang babae na naglalabas ng pampadulas na natural. Ang mas mataas na posibilidad na magkaroon ng maliliit na sugat o pagkapunit ng balat at maaaring maging sanhi ng sakit at pagdurugo. So ang ibig sabihin, dahil ang likuran natin, ang likuran, no, doon, alam niyo na yung sinasabi ko, hindi ko na ulitin, hindi po siya naglalabas ng natural na pampadulas na kagaya ng bulaklak ng babae na lumalabas yung tinatawag na katas habang nag-aanuhan. Yun po ay isang natural. At ito po ay hindi po nangyayari doon sa likuran. Kaya may maaaring magkaroon ng pagdurugo o pinsala doon sa likuran. Yan po ang unang isaalang-alang po natin. So, yan po yung number 1, pagkakaroon ng sugat o pinsala na maaaring maranasan. At ang pangalawa naman, ang tinatawag na rectal prolapse naman ito. Ang madalas o matindi na labanan doon sa likuran ay maaaring maging sanhi ng rectal prolapse, kung saan ang bahagi ng rectum o tumbong ay maaring umusli. Alam nyo yung umusli, guys, no? Kung sa Bisaya pa ay yung butbot. Lalabas doon sa likuran, yung parang laman na kapag napasubra, no? Kapag napasubra o matindi ang labanan. Kaya isa po ito na magiging pwedeng mangyari po sa likuran kung ito po ay parating ginagawa. So, yan po ang pangalawang dapat isaalang-alam na panganib. So, yan po yung number 2, rectal prolapse. At ang number 3 naman, fecal bacteria o infection. No, bacteria doon sa dumi ang tinatawag, no? Ang puwet ay bahagi ng digestive system na tinatawag, kaya may panganib ng pagkakaroon ng fecal bacteria o infection kung walang sapat na kalinisan bago makipagtalik. So guys, dito naman wala po namang sinasabi sa aking nasaliksik na hindi po dapat ito gawin, kundi ang ating sinasabi lang po ang mga dapat na mga posibleng panganib na
dapat isaalang-alang natin. Ngunit wala pong nagsasabi na itigil nyo, wag nyong gawin, kundi yun lang po ay parang caution, no? At sinasagot lang po natin yung tanong ng ating subscriber. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman natin ay mas mataas na panganib ng sexually transmitted infections naman ito. Ang labanan sa likuran ay may mas mataas na panganib na magkalat ng tinatawag na STD, no? Yun na nga, yung sakit, gaya ng HIV, gonorrhea, chlamydia, at iba pa. Ang balat at ng mucous membrane sa lubot ay mas manipis at mas madaling magasgas o masugatan na nagpapataas ng tsansang magkaroon ng infeksyon. So, ang ibig sabihin doon sa likod, dahil manipis daw yung balat ng mucous membranes na tinatawag, so, mas madaling magasgas, masugatan, at yun, mas mataas ang tsansang magkaroon ng iba-ibang infeksyon, no? Kagaya yung sinabi ko kanina, na HIV, gonorrhea, chlamydia, o ano pa mang iba. So, yan po yung pang-last na dapat na panganib na dapat isaalang-alang natin. So, ayan po guys, ang 4 na mga panganib. Baka iilan lang po ito, marami pa po siguro, pero ito lang po ang aking nasaliksik. So, maraming salamat sa nagtanong at maganda po itong katanungan na ito. At sana nagustuhan din ng ating mga subscribers ang ating topic ngayong araw na ito. At ako'y nagpapasalamat sa nagtanong at kahit man hindi po ako isang doktor, pero akin po itong tawag dito, sinaliksik na kasama ang aking mga medical encyclopedia, no? So, yan po lang ang aking maibabahagi na aking mga nasaliksik. So, maraming salamat sa inyong lahat at sa muli, ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!